Amen. Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Amen. Nangyayakang ko po na tayo po tumayong lahat. Tayo po magpapasimula na sa ating Panginoon, sa ating pong pagpupuri. Minsan papalakpakan po natin ang ating Diyos sa pangalan. Luwalhatiin natin siya. Sambahin natin ang kanyang dakilang pangalan na, Oh God, purihin ka. Dakilain ka, Panginoon. Diyos sa makapangyarihan. Diyos sa pangalan. Diyos na walang mahirap sa inyong mga salita. Sambahin ka, purihin ka, purihin ka. Amen. Pansamantala tayo magsiyo po, masigla po natin ang iting sabay ng lakas sa palakpak. Awake my soul! Breathe on me, yes, breathe on me. Breathe on me, breath of God, breathe on me. I come alive, I'm alive when you breathe.
Panginoon. Hallelujah. Amen. Patuloy po natin damhin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Great is the Lord sa pamamagitan ng malumanay na awiting ito. Taas natin ang kanyang kaluwalhatian. Pagtas ka ng inyong kamay. Great is the Lord. Oh, great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, city of our God, the holy place. The joy of the whole world. Great is the Lord. Oh, great is the Lord, in whom we have our victory. He aids us against enemy. We bow down on our knees. Everybody sing the Lord. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Once again, great is the Lord. Oh, great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole world. Great is the Lord. Oh, great is the Lord, in whom we have our victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. The Lord, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love.
bless your name. We bless your name. Patuloy po natin damhin ang presensya ng Panginoon. Tayo po idadako sa ating mga panalangin. Muli patuloy natin itaas sa Panginoon ang ating mahal na bansa. Amen. Ang ating mahal na lalawigan, ang ating mahal na syudad, ganoon din po ang ating mahal na iglesia. Patuloy natin ipag-pray. Ating kapulungan, Luzon, Visayas at Mindanao. Hallelujah. Ang patuloy na pagkilos ng Diyos, pagsama ng Diyos sa ating pong mga gawain sa umagang ito. Taas din natin ating mga church leaders. Amen. Pastor Wayman Mitchell, Pastor Greg Mitchell, Pastor Glenn Clark. Ganoon din po ang ating national leader, ang ating pastor, Pastor Boyet Isipida sa Mandaluyong. Hallelujah. Patuloy lang maranasan ang kalakasan ng kalusugan. Hallelujah. At pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ganoon din ang bawat aral ng salita ng Diyos itas natin sa Panginoon ngayon pong umaga sa lahat ng pagkakatipon, sa lahat ng live stream, preaching, ngayon pong umaga, samahan tayo ng ating Panginoon. At huwag natin kalimutan itaas ang ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, kanyang kalusugan at kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Bigyan siya ng patuloy na karunungan ng Diyos upang ating mapagtagumpayan ang krisis na ating naranasan sa ating bayan. Panalangin natin ang himala kabag ng Diyos. Hallelujah. Masugpo ng lubusan ang virus na ito, makatuklas. Magbigay ang Diyos ng karunungan sa ating mga kababayan upang makatuklas ng gamot, permanenteng gamot at solusyon sa virus na ito. Panalangin ang pasyente ng COVID-19, pagalingin sila ng Panginoon, fast recovery, at tulungan ng lahat ng ating mga frontliners, mga doktor, mga nurses, health workers, maging ang mga kasundaluhan. Hallelujah. Meron din po tayong prayer request dito galing kay Ernesto Agustin, Susan Mendoza, Bongbong Juan, Elaine Tagala, at Arnold Egusera. Complete healing and deliverance. Tulungan sila ng ating Panginoon sa umagang ito, maranasan at maramdaman ang pagkilos ng Diyos habang tayo po ay mananalangin. Paunan tayo sa panalangin, hallelujah, sa umagang ito ng ating pastor from San Nicolas. Muli, purihin natin, palakpakan natin ating Diyos na buhay. O, purihin ka, mambanal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sambahin ang iyong banal na pangalan, dakilang Diyos. Oh God, help us, oh God. Have mercy upon us, oh God. Extend your favor upon your people, your mercy, God. Your forgiveness, oh God, for all our sins, oh God. Tulungan mo kami ngayon pong umaga, Panginoon Diyos. Kumilos ka sa aming pong kalagitnaan. Sa iglesia ito, sa kapulang ito, Luzon, Visayas at Mindanao. Ingatan niyo po aming mga leaders, mga church leaders, maging aming leaders sa bansang ito. Ang aming Pangulo, Panginoon Diyos, God, lahat ng mga mangangaral, Panginoon Diyos, samahan mo sila ngayon pong umaga, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, sa mga pangalan na banggit sa prayer request, Panginoon Diyos, God, kayo po ang silang magpagaling at magpalakas sa kanila. Maraming salamat namin na pag-inangkin ang iyong pagsama in Jesus' name. O Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon Lord, ay nagpapasalamat, O God, at nagkakaisa, Panginoon Lord, at patuloy na nagpapakumbaba sa iyong banal mong harapan ngayong umaga, Panginoon Lord. Wala ho kaming sariling kakayahan, maliban na kami po yung sama ng iyong banal Espiritu, at ngayong umaga, Panginoon Lord, hinangkin namin, O God, ang pagtatagumpay ng iyong gawain, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, Panginoon Lord. Pagpalain mo po, Panginoon Lord, ang iyong gawain, Lord, mga live streaming, Panginoon Lord, kayo po God ang pumilos, Panginoon Lord, sa bawat puso, lalong-lalo Lord, sa mga nakatune in ngayon, Panginoon Lord, pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, Panginoon Lord, at maging ang aming Presidente, O God, Lord, patnubayan at ingatan mo po sila, Panginoon Lord, at sa lahat, O God, ng government leaders, national as well as local, Panginoon Lord, mga frontliners, mga doktor, mga nurses, O God, ingatan mo po sila, Panginoon, at pagalingin ang mga infected, na infection, Panginoon Lord, ng virus na ito, Panginoon Lord, at ngayon pa lamang ay nangkin na namin, Panginoon Lord, ang normal o pagbabalik normal ng mundong ito, Panginoon Lord. Kayo po ang siyang kumilos, kayo po ang aming sandigan, walang imposible sa inyo, Panginoon. Ngayon pa lamang, O God, ay lusaw na po ang coronavirus
Diyos na ito in the name of Jesus. At sa lahat ng manabanggit sa prayer request na may karamdaman, Panginoon Lord, hipuin mo ang kanilang physical na pangangatawan mula ugulong hanggang talampakan, Panginoon Lord, at pagalingin sila, Panginoon, sapagkat kayo pong aming dakilang manggagamot, Panginoon, maging ang aming mga kapatid na naririto ngayong umaga, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon Lord, at inaangkin namin, O God, ang iyong habag at pabor, kaluwalhatian, Panginoon Lord, sa dakilang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, at ang lahat ay magsasabi ng Amen. Amen, amen. Praise the Lord. Muli sa pong mapagpalang umaga sa lahat. Welcome po ang bawat mga kapatira, pati na mga kapatira natin nakatutok, amen, nanonood sa ating live streaming. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa inyo pong encouragement. Hallelujah. At sa inyong mga pagtitiyaga. Hallelujah. Sa ating pong ginagawa. Praise the Lord. Konting pista lang mga kapatid. Next week. Hallelujah. By God's grace, hopefully, amen, magkakaroon na tayo ng regular worship service sa Sunday dahil pinagpala tayo ng Diyos dito sa Region 1, no? Dito sa Ilocos Region dahil dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin, naging COVID-free yung ating lalawigan. So, ako po'y naniniwala next Sunday, may balik na yung normal na ating pagkakatipon dahil hindi tayo kasama doon sa tawag dito na extent na ECQ at maging sa GCQ, yung general ang tawag dito quarantine. Hallelujah. Salamat sa Diyos at makakabalik natin na tayo sa ating normal na gawain, sa ating pagtatrabaho, paghanap buhay, maging sa ating pagdalo sa gawain ng Panginoon, every service. Hallelujah, maibalik na sa normal. Salamat sa Panginoon, patuloy kayong manalangin at mag-intercede. Marami pa ang apektado sa coronavirus na ito. Marami tayong mga kapatiran sa Manila, hallelujah, sa Cebu at sa Davao na greatly affected ng virus na ito. Salamat sa Diyos. Patuloy tayong manalangin araw-araw. So hindi ko na po patatagalin. Tayo po ay datako na sa ating pong pagsamba sa Diyos sa pagbibigay. Aking tinatawagan yung ating Pastor Albert from San Nicolas. Siya po ang mag-exhort sa atin. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Dadako po tayo sa pagbibigay ngayong umaga. Amen. Sapagkat ang pagbibigay, ito po ay isang pribilehiyo. Kasi buhay pa po tayo. Amen. Yung mga hindi makapagbibigay ay ewan ko lang kung na-COVID o hindi. Amen. Pero dahil buhay tayo, mga kapatid, isang pribilehiyo ang pagbibigay. Kaya hindi natin pwedeng laktawan o alisin ang pagbibigay. Kung malayo ka, amen, meron po tayong bank account numbers, amen. At sa lahat, sa mga makapagbibigay sa offering bag, amen, may prone tayong 2 offering bag. Matanong ko lang bawat isa ngayong umaga, ano ba ang pipiliin or nanaisin nyo sa buhay? Yung mayaman ka dito sa lupa or mayaman ka sa langit? Amen. Huwag po tayong maging or hipokrita ako. Both. Amen. Both. Gusto kong mayaman sa langit at gusto ko ring mayaman dito sa lupa. Doon papasok, mga kapatid, yung itinuro ng ating pastor sa atin na significant level ng ating buhay. Na ibig sabihin, mga kapatid, kung nakarating ka sa significant level, ibig sabihin, nalampasan mo yung successful level ng iyong buhay. Ibig sabihin, successful, nagkaroon ka ng trabaho, malusog ka, amen, marami kang napundar, yun ay successful. Pero kung hindi ka pa tumutulong sa iyong kapwa, hindi ka man lang tumulong sa mga frontliners, hindi ka man lang tumulong sa gawain ng Panginoon, hindi ka man lang nag-send sa mga
pwede mong tulungan ng mga gawain ng Panginoon, amen, na nagilip ka pa rin sa pagiging successful level. Wala ka pa sa significant. Ang significant, mga kapatid, ay yung marami ka ng may trabaho ka, marami ka ng napundara, amen, kahit pa paano, amen, mayroon kang naipon, at, amen, higit sa lahat ay nakakatulong ka. Yun yung significant. Nakakatulong ka sa iyong kapwa, nakakatulong ka sa gawain ng Panginoon kahit lockdown ay gumagawa ka pa rin ng paraan para hindi malungkot ang ating mga pastors. Right? Pero walang pastor na malungkutin sa panahon ng lockdown. Amen. Sabi nga ni Fred Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Ay, higit sa lahat, walang pastor na natatakot dahil sa lockdown. Amen. At maging sa mga anak ng Diyos, yung bang natatakot ngayon, umaga, na magbigay. Amen. Ang takot ay nasa isip lamang. Awitan mo lang yan. Para hindi ka matakot magbigay. So, dito ko hinango, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, dito'y may nananirang insekto at kalawang, at may makakapasok na magnanakaw. Salit mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Puri ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na silata. At ito po, mga kapatid, ang ating pinanghahawakan na maging significant level ang ating buhay. Amen. Huwag tayong sigurista. Meron akong nabasa ang tawag na, yung pinost nila. Amen. Sa FB, sabi nila, hindi ko na hinihintay yung SAP. Ang hinihintay ko yung pagbabalik normal ng mundo. Nag-comment naman ako, bot na hinihintay ko. Kung loloobin ng Panginoon yung SAP, bakit hindi? Huwag kang sigurista. Yung normal, hinihintay ko rin. At pumayag din sila sa akin. Tama ka. Sabi ng isa, pastor ka ba? Kilala niya akong pastor, mga kapatid, pero siya ang pinapariningan ko kasi puro siyang send ng mga quote noon. Pero di ko man lang narinig o nabasa sa kanyang mga quote na butit may purihin ng Diyos sapagkat nakatulong din ako. Ewan ko lang kung baka nahihiya kasi anong sabi ni Tito Soto. Kung tumutulong ka raw tapos ipinapangalandakan mo, you are increasing your ego. Tama ba? So, hindi naman tayo nagpapa-increase ng ego sa bawat isa or lalong-lalo sa Panginoon. Pero kung nasa ng ating puso, amen, sundin natin ang itinitibok ng ating puso. Tapi magbigay, huwag po tayong matakot, amen, sapagkat ang takot ay nasa isip lamang. Tayo po manalangin na. Tungunan po tayo ni Brother Chan. Ilang Diyos ang banal ng isang pasalamat, Panginoon, sa inyo po pinagkakatiwala sa mga pag-aari, mga kayamanan, Panginoon, mga tulong. Dahil salamat, hindi ka po nagkukulang sa amin maski sa panahon ng krisis na ito. Salamat, Panginoon, ginagamit po ang bawat po sa amin, upang makatulong pa rin sa iba. Salamat, ito po ang dalangan si Panginoon Jesus. Amen. I've been delivered, praise the Lord. Let's sing that song. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered, praise the Lord. One more time. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered by His blood. Bound by the chains of Satan, I've been delivered, praise the Lord.
Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga dog, siksik-liglig at nagumapa na pagpapala. Hindi na kayang bilangin ang ating treasurer rito mamaya. Hallelujah. How to locate yourself in time. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong umaga. Pag-aaralan po natin ang kwento ni Jose, the story of Joseph the dreamer, kung paano niya narating ang kanyang destiny na ipinakita sa kanya ng Diyos sa kanyang mga panaginip. Buksan natin ating po mga Bible sa Book of Genesis, chapter 49, verse 1. Dito natin huling salita ni Jacob na kanilang ama sa kanyang 12 anak na lalaki. Kasama na dito si Jose. Isa-isa nagbigay siya ng hula sa kanyang mga anak. At babasahin lang natin dito yung hula na binigay ng kalangamang si Jacob sa kanyang anak na si Jose. Genesis 49 verse 1, then jump tayo sa 22 to 26. Pagkatapos ay tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, magtipon-tipon sa inyo ang mangyayari sa inyo sa mga araw na darating. Now remember, pwede pala nating malaman yung mga bagay na mangyayari sa atin sa araw na darating. O so, inisesa niya dito ang mga hula o prophecy sa kanyang mga anak hanggang makarating sa kanyang anak na si Jose. Verse 22, si Jose ay isang mabungang supling sa tabi ng bukal. Ang kanyang mga sangay gumagapang sa ibabaw ng pader. Ginigipit siya ng mga bihasa sa pana at namamana at naghihintay na tambangan siya. Ngunit ang kanyang busog ay nananatili sa kalakasan at ang mga kamay ng kanyang bisig ay pinalakas. Ng mga kamay ng makapangyarihang ni Jacob sa pangalan ng pastol ang bato ng Israel sa pamagitan ng Diyos ng inyong ama na natutulong sa inyo ng makapangyarihan sa lahat na magpapala sa inyo. Pagpapala ng langit mula sa itaas, mga pagpapala ng mga kalaliman na nalalagay sa ibaba, mga pagpapala ng mga dibdib ng bahay bata. Ang mga pagpapala ng iyong ama ay higit na malakas kaysa pagpapala ng walang hanggang kabundukan. Sa kasaganaan ng mga burol na walang hanggan, nawa ang mga iyon ay mapasaulo ni Jose at para sa kilay niya na ibinukod mula sa mga kapatid. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. How to locate yourself in times of crisis. Alam po natin ang buhay ni Jose. Bago po siya nakarating at nakatungtong doon sa palasyo sa Egypt, marami mo nang pinagdaanan ng mga problema ang batang ito. Marami mo nang pinagdaanan ng mga krisis ang batang ito. Kaya dapat maunawaan po natin kung bakit pinapaintulot ng Diyos sa mga krisis na ito sa ating mga buhay. Hallelujah. Kung tayo po ay alerto at sensitibo sa mga aral at itinuturo ng Diyos sa panahon ng krisis, hindi malayo na atin pong mararating ang narating ni Jose sa kanyang buhay. Sino po sa atin dito ang buhay pa ngayong krisis? Praise God! Yung kayang nanonood sa live streaming ito, buhay pa ba kaya tayo? Meron pa kaya tayong sinasaing? Meron pa ba tayong niluluto? Meron pa kaya tayong nagagamit para sa ating pang-araw-araw na bilihin? Naitanong ko po ito dahil may mga nakausap akong mga kapatiran. Ang iba ay mga pastor pa, itong mga nakaraang linggo. May mga nagtapat sa akin. Sabi nila, Pastor,
Sabi ng isang mananampalataya sa akin, Pastor, hindi ko napaghandaan ang krisis na ito. So, nagtapat siya, hindi daw niya napaghandaan ang krisis na ito. Sabi niya, hirap na kami. Hindi makakasurvive sa krisis na ito. Bakit? Sabi niya, wala kaming savings, wala kaming ipon. Mabuti na lang, ang gobyerno ay tumutulong para kami ay makaahon. Sabi ko sa kanya, well, at least nakita mo kung nasaan ka ngayon. At least nakita mo kung saan ang iyong location. Mahirap kasing makarating sa iyong destination kung hindi mo alam ang iyong location. Dapat alam mo yung katotohanan na gaganap sa iyong buhay ngayon. Hallelujah. Parang GPS yan. Yung navigational system sa ating mga sasakyan. Kung gusto mo lang makarating sa iyong paroroonan, mahalaga na alam mo kung nasaan ka na. At pag kung nasaan ka na, i-type mo lang ang lugar na gusto mong puntahan. At patapos mong i-type ito, ituturo ka niya kung paano ka makarating doon. Pero hindi po ganun kadali, kapatid. Meron po itong proseso, katulad yung nangyari kay Jose. Kung paano siya nakarating sa kanyang desired location o pangarap. Amen? Meron pong mahabang proseso. At marami po tayong matutunan sa kanya. Halos lahat po tayo dito alam natin ang story ni Joseph. From being a favorite son, he became a slave. From being a favorite son, he became a prisoner. Imagine, from being a favorite son, amen, itatapon ka sa balon, amen, he was thrown into a pit, sold into slavery, and then accused of a crime he never committed. Pagkatapos, itinapon sa bilangguan. Kumbaga, nilock up siya. Nilockdown siya. Alam niyo kung ilang taon ang tinagal niya sa bilangguan? 14 years. Napakatagal niyang naghintay sa may binigay ng kanyang magulang sa kanya. Pero maganda kay Jose, hindi siya nasiraan ng loob during those times of crisis because he knows how to locate himself, how to reposition himself, how to recreate himself in times of crisis. Amen? At dahil naunawaan niya kung anong gusto ng Diyos sa kanya, kung anong panawagan ng Diyos sa kanya, kung anong future na naghintay sa kanya, hindi siya na-divert ng crisis. And as a result, to cut the long story short, siya po ay naging Prime Minister of Egypt. Alam niyo po ang kanyang istorya. Amen? He became the second command in the whole land of Egypt. Hallelujah! So ano pong ating matutunan sa buhay ng taong ito? If you learn to behave in times of crisis, if you learn how to locate yourself in times of crisis like what we have now, then you can reach your dream and help more people who are in need like what Joseph did. Hallelujah. Kung alam nating matutunan, hallelujah, kung paano po tayo kumilos, hallelujah, sa panahon ng krisis, pwede nating maabot yung mga pangarap na nilagay ng Diyos sa ating mga puso balang. Hallelujah. Alam ko hindi madali na marating natin ang mga pangarap na ibinigay ng Diyos sa ating mga puso, itong God-given destiny. May proseso po yan, kapatid, katulad ng naranasan ni Jose. Paano siya nakarating sa kanyang desired dream? Amen. Paano nakarating itong si Joseph sa kanyang desired
location. Una, ano ba itong magandang katangian ni Jose sa panahon ng kanyang krisis bago siya inangat ng Panginoon? Number one, he was a good warrior. Habang siya ay nasa panahon ng krisis, hindi nawala kay Jose ang pagiging mabuting katwala. He was a good worker. If you want to reach your destiny from God, you need to be a good servant in times of crisis like Joseph. Joseph had a servant's heart. Even in times of slavery, in spite of his trials and troubles in his life, he kept on working and doing what God wants him to do in his life. He makes himself useful in spite of trouble from beginning to end. Hallelujah. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagkulong, hindi siya nagmukmok, hindi siya nag-self-pity. Nung siya'y gawing alipin doon sa Ehipto, sa bahay ni Potiphar. Instead, he became a worker, not a warrior. He utilized his servanthood. Even in times of crisis, itong maganda kay Jose kung bakit siya nakarating sa kanyang desired position. He always make himself available kahit nandun siya sa malayong lugar, kahit siya po ay dumadaan ng mga krisis sa buhay. Hindi lang siya naghihintay ng magandang balita kung kailan titigil ang kanyang paghihirap. Amen? Hindi siya nagsayang ng oras sa kakahintay kung kailan titigil ang kanyang problema, ang kanyang kalbaryo. Di katulad ng maraming mga Pilipino ngayon, wala silang ibang ginawa sa panahon ng lockdown. Tulong sa kala ng gobyerno. Amen? Kung ano may bibigay sa kala ng DSWD. Kung ano may bibigay sa kala ni Kapitan at ni Kagawad. Iba si Jose, kapatid, kanyang ginrab ang mga pagkakataon upang siya'y makapaglingkod at makapag-serve kahit siya'y nakabaon para makalimutan ang kanyang mapait na kahapon. He knows how to locate himself in the midst of adversity. He knows how to position himself in times of crisis. Bakit nagawa niya ito? Ako po'y naniniwala dahil naunawaan niya ang isang dakilang prinsipyo sa buhay. I believe he understood the great principle that every opportunity has a difficulty and every difficulty has an opportunity. In fact, emerge when crisis occur. Maniwala ba kayo? Dito lumilitaw ang mga dakilang mga leader sa panahon ng krisis, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kasalatan, sa panahon ng digmaan at kawalan. Dito sila lumilitaw. Trouble forces them to rise up above the challenge. No society has ever developed top men during times of peace and security. Walang lumilitaw na mga bayan. Walang lumilitaw na magigiting na mga tao sa panahon ng kasaganaan at sa panahon ng seguridad. O sabihin natin kapanahon, sa panahon ng kapayapaan. Only in times of crisis and despair, dito po lumalabas ang mga tunay na bayan. Bakit di mo tanungin si Noe? Si Josue, si Jeremias at si Nehemias, si Esther. Bakit sila sumikat? Bakit sila kilala? Kasi natutunan nilang pagtagumpayan ang krisis na dumating sa kanilang mga buhay. Dahil ang mga taong ito ay marunong kumilos sa panahon ng krisis. Tayo po kaya, kapatid. How do you locate your
Do you see yourself as a worker or as a warrior? Do you see yourself as an agent of change or a victim of change? Tularan po natin si Jose kung bakit narating niya ang kanyang mataas na posisyon sa kanyang buhay dahil marunong siyang he's a fighter, he's a worker. Amen? Pangalawa, he was also a good prisoner. If you want to reach your destiny from God, you need also to be a good model in times of crisis or in the prison house. Alam natin ang kwento ni Jose kung bakit nalampasan niya yung mga pagsubok sa kanyang buhay. Dahil naman ito kapait. Kahit i-lockdown mo, ang taong ito, buhay pa rin siya. Di naman 14 years siyang ni-lockdown, binilanggo. Kahit ibilanggo mo siya, hindi siya marunong sumuko. Kahit i-quarantine mo siya, hindi siya marunong magreklamo. Tuloy pa rin ang kanyang trabaho. Kahit anong gawin ng dyablo sa kanya, hindi siya marunong huminto. Patuloy pa rin siyang gumagawa ng magandang patuto sa kanyang buhay. Kumbaga sa ating buhay ng mga Kristiyano ngayon, kahit may quarantine, kahit may lockdown, tuloy pa rin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Tuloy pa rin ang kanilang ministry. Tuloy pa rin ang kanilang mabuting ginagawa sa Panginoon. Dapat ganun tayo katulad ni Jose. Kahit ibilanggo pa tayo, kahit i-lockdown pa tayo, kahit ma-extend ang quarantine na ito. Dapat hindi mabawasan, hindi maapektuhan yung ating pagmiministeryo sa Diyos. At mangyayari lang yan kung hindi tayo marunong magtanim ng sama ng loob sa panahon ng krisis. Amen. Itong magandang katangian ni Jose kung bakit di siya naapektuhan, bagamat siya pinagbintangan, bagamat siya itinapon sa bilangguhan, bakit nagpapatuloy pa rin siyang gumagawa. Amen. At patuloy pang umuunlad ang kanyang ginagawa. Bakit? Kahit siya pinagbintangan na, kahit siya itapon pa sa madilim na bilangguhan, hallelujah, hindi siya marunong magtanim ng sama ng loob. Marunong pa rin siyang magpatawad sa mga umalipusta sa kanya. At alam niyang ipaubaya sa Diyos ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Itong magandang katangian ni Jose kung bakit siya nakarating sa kanyang magandang paroroon, bilangguan. Bakit? Bakit siya pinrasper ng Diyos kahit sa loob ng bilangguan? Bakit siya na-promote kahit dun sa loob ng bilangguan? Alam ba ang dahilan? Kasi po hindi siya nabilanggo ng bilangguan. Kundi ang bilangguan ang kanyang ibinilanggo. Meaning to say, siya pa rin ang nagpapatakbo sa kanyang buhay. Hindi yung circumstansyang nagaganap sa kanyang buhay. Siya pa rin ang may control. Siya pa rin ang nagpapatupad. Siya pa rin ang namamahala. Tulad ngayon. Amen? Habang tayo parang nakabilanggo dahil sa ECQ, dapat tularan natin susi. Dapat tayo rin ang dapat mamahala sa ating mga damdamin at puso. Amen? Upang hindi makapasok sa ating puso ang anumang reklamo at sama ng loob. Na kahit tayo nasa panahon ng lockdown, hindi tayo ma-lockdown. Kundi tulad ni Jose, patuloy pa rin tayong gumawa at kumilos. Tumulong. Hallelujah. Maging siya'y nasa loob na ng bilangguan. Mahirap kaya yata yung magtrabaho. Mahirap mautusan sa loob ng bilangguan. Karamihan nasa loob ng bilangguan, nagiging malala ang kanilang buhay. Amen? Kapag wala ka ng inaasahang pangarap, mabuting mangyayari sa iyong kinabukasan, mabubulok ka sa bilangguan. Magpapakasama ka sa loob ng bilangguan. Pero si Jose, alam niya kasi, he knows how to locate himself. Alam niya
Amen? Merong binanggit sa kanya ang Diyos sa pamagitan ng mga hulat sa kanyang mga panaginip na siya ay pagpapalain ng Diyos. Na siya iaangat ng Diyos. Hallelujah. Na siya ibabantog ng ating Panginoon. Meron siyang nakikitang pag-asa sa hinaharap. Kaya kahit anong gawin sa kanya ng diablo, itapon siya sa bilangguan, hindi siya nasira ng loob. Hallelujah. Because he knows how to locate himself in times of crisis. Alam niya ang kanyang pupuntahan. Hallelujah. He knows how to forgive and forget bitterness. Kahit nasa loob ng bilangguan, pinakita pa rin ang pinakamabuti at pinakamainam. Church, if destiny from God, you must learn how to forgive inside the prison house. Ngayong tayo naka-lockdown, dapat marunong tayong magpatawad at mag-release. Huwag sumama ang loob sa ating gobyerno. Amen? Hindi kasalanan ng gobyerno kung bakit tayo nagkaroon ng coronavirus. Huwag iasa sa gobyerno ang ating kabuhayan. Hallelujah. Huwag na huwag tayong magtatanim ng sama ng loob. If you want to reach your destiny from God, you must learn how to forgive inside the prison house. Because nothing can destroy your destiny except bitterness. Alam mo, kapag may bitterness ka, kahit marami kang alam, yan ang sisira sa iyo magandang kinabukasan. Many fail to reach their destiny because of this. Amen? Dahil hanggang ngayon, bilanggo pa rin sila ng kalang mapait na kahapon. Bilanggo pa rin sila sa kalang mga hinanakit at sama ng loob. And do you know why Joseph became a powerful man? Ulitin ko, he knows how to forgive. Marunong siyang magtiis sa loob ng bilangguan. Marunong siyang magpatawad. Kaya kaya niyang ngumiti sa loob ng bilangguan. At yung ganong klaseng attitude, amen, ang nakatulong sa kanya para patuloy siyang magtrabaho, mag-excel, maging sa loob ng bilangguan. Kung bakit siya lalong itinaas, ipinromote, even in times of adversity. He did not entertain bitterness. Yan ang ating matutunan sa taong ito. Kaya siya naging powerful man. You cannot be a powerful man if you are imprisoned by bitterness. Joseph became a powerful man, though he was thrown inside the prison because he was not imprisoned inside the prison. Kahit nasa loob ng bilangguan, malaya pa rin ang kanyang pakiramdam. Amen? Nagagawa pa rin niya ang kanyang obligasyon. Kahit panahon ng lockdown, nagagawa kanyang obligasyon. Nananalangin pa rin siya. Kumbaga sa atin ngayon, nagbabasa pa rin ng Biblia, nag-pray pa rin siya. Nagbiministeryo pa rin. Nagbabahagi pa rin ng salita ng Diyos. Ibang mga pastor tumigil na sa pagmiministeryo. Dahil nagkaroon lang ng lockdown. Remember, God has given us a gift. Hindi aksidente naging pastor ka. Sinangkapan ka ng Diyos ng kapangyarihan ng karunungan upang maibahagi natin ang salita ng Diyos upang marami pa rin ang maligtas. Amen? Ibang pagkatawag sa atin ng Diyos. Amen? Iba rin ang pagkatawag sa mga doktor at mga abogado. Ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay magsagip ng mga buhay, mga kaluluwa upang hindi sila makarating. Amen? Ang panawagan ng Diyos sa atin ay sumagip ng buhay, magligtas ng mga kaluluwa. Huwag hayaan nating maapektuhan ang ating ministeryo, ang ating ministry, kahit sa panahon ng lockdown. Gumawa pa rin ng paraan. Kung tutusin, mahirap gumawa ng paraan kapag nasa loob ka ng bilangguan. Pero pagmasdan mo si Jose.
nakagawa pa rin ng paraan. Buhay pa rin siya kahit sa panahon ng lockdown. Kahit nasa loob ng bilangguan. Bakit? Marunong siyang gumawa ng paraan. Nakakalungkot, maraming mga lingkod ng Diyos hindi marunong gumawa ng paraan sa panahon ng lockdown. Amen? So itong maganda sa attitude ni Jose, hindi siya apektado ng kanyang mapait na kahapon. Nagagamit pa rin niya ang kanyang gi. At ang pinakamaganda sa kanya, kahit nasa loob ng bilangguan, nag-excel pa rin siya sa kanyang ginagawa. If you are aspiring for leadership position, learn how to forgive. Be like Joseph. That's why he was blessed and promoted by God. At alam niyo pa ang magandang kwento kay Jose? Nung siya ay naging prime minister na doon sa Egypt, binigyan pa siyang magandang pamilya ng Diyos. Binigyan siya ng asawa, mabuting asawa. Binigyan siyang 2 anak. Nung ipanganak ang kanyang unang baby, pinangalan niyang Manase. Ang ibig sabihin ng Manase, God made me forget all my bitterness. Kapag sila ay nagbibigay ng pangalan sa kanilang mga anak noon, depende sa circumstances, depende kung anong nangyayari sa kanilang buhay noon. Yun ang nangyayari sa kanyang buhay. Yan ang kaya naging karanasan. Kaya nung siya magkaroon ng unang baby, pinangal niyang Manase. Ibig sabihin ng Manase, God made me forget all my bitterness. Yung pangalawang baby na binigay sa kanya ng Diyos, pinangalan niyang Ephraim, na yung ibig sabihin ay blessings and fruitfulness. Ano bang gusto ituro sa atin ng Diyos sa 2 anak na ito na ibigay sa kanya ng Panginoon? If you want blessings and fruitfulness, dapat marunong kang magpatawad at mag-release kagaya ni Jose kahit ikaw ay dumadaan sa krisis. Amen? If you want blessings and fruitfulness in your life, then learn to forgive. Hindi pwedeng mauna si Ephraim kay Manase. Yan ang magandang katangian ni Jose kung bakit siya nakarating sa kanyang desired position. Kung bakit naging totoo ang hula sa kanya ng kanyang magulang. Panghuli, at dito na ako mangangaral. Okay? Introduction lang yung 2. Wala pa naman siguro natutulog sa inyo. Dito na kayo makinig mabuti. Bakit siya nakarating sa kanyang pangarap? Finally, he was a good manager. Pansin ninyo, ang buhay ni Jose. Marami kang matutunan sa kanya. He was a good manager. Ibig sabihin, tapat siya sa kanyang trabaho. Amen? Siya ay mabuting katiwala. Kung basahin mo sa Biblia, kung ano kanyang magandang katangian, ang sabi doon, anuman ang hawakan niya, ito'y nagiging maunlad. Ito. Anuman hawakan ng taong ito'y nagiging maunlad at pinagpapala. Nung siya'y gawing katulong, alipin sa bahay ni Potiphar, pinagpala yung bahay ni Potiphar. Nung siya'y tapos sa bilangguan, naging maayos ang takbo sa loob ng bilangguan. Na-promote siya doon sa bilangguan. Naging magaan ang atmosphere sa loob ng bilangguan. Nung siya ay naging prime minister sa Egypt, naging lalong mas maunlad ang kaharian ng Ehipto. Eh? Kaya siya pinromote ng ating Panginoon. Hallelujah. Ano man ang kanyang hawakan ay lalong umuunlad at pinagpapala. Pero yung iba naman, ano man ang ipahawak mo sa Allah, bumabagsak at nababangkrap. Minsan nagsasara pa. Naway wala po sa atin na ganito. Ang dahilan kung bakit si Jose ginawang Prime Minister of Egypt, tatapatin ko na kayo. Dahil siya'y marunong humawak ng salapi. Sa paanong paraan? Pastor, marunong siyang mag-ipon. Marunong siyang mag-impok. Hindi siya magastos. Amen? Hindi katulad ng maraming mga empleyado ngayon, mas malaki pang gastos sila sa kanilang sahod.
Mas malaki pang utang nila kaysa kalang kinikita. Amen? Alam natin ang kwento ni Jose. Kaya kahit nung dumating ang tagutom sa kanilang bayan, sa kanilang panahon, anong dahilan? Bakit di sila nagutom? Marunong, mamahala itong si Jose sa mga pagpapalang ipinagkakatiwala sa kanya ng Diyos. Ginamit niya yung gift na binigay sa kanya ng Diyos, how to interpret dreams. Nahulaan niya yung 7 taong kasaganan at 7 taong kahirapan o krisis na darating. Na ipinakita sa kanya ng Diyos sa panaginip ng hari. Dapat tayo rin ay marunong maganda bago dumating ang krisis. Amen? Anong ginawa ni Jose? Nung ipinalam sa kanya ng Diyos sa panaginip ng hari na mayroong darating na 7 taong kasaganaan at 7 taong kahirapan. Ako'y naniniwala ang panaginip na yun ng hari ay para sa ating lahat. Kasi ang dumating na famine nung panahon ni Jose ay buong daigdig apektado, worldwide. Parang ngayon, yung coronavirus, apektado worldwide, di ba? Amen? Hindi lang yun sa Egypt, hindi lang yun sa Kanaan, kundi buong mundo, buong daigdig nung panahon ni Jose. Pero bago dumating yung pinakita sa kanya ng Diyos, pinaunawa sa kanya ng Diyos nung lahat ng hari ng paraon ng kanyang panaginip. Kung alam niyo po yung nakita ng hari sa kanyang panaginip, yung 7 bakang matataba na umahon doon sa ilog ng Nilo. Pagkatapos meron naman lumabas na 7 bakang payat na payat. Kinain yung 7 bakang matataba. Pero ganun pa rin ang kalang kalagayan. Kahit kinain, payat pa rin sila. Ganun din, meron siya nakitang 7 uhay na hitik ang bunga. Malulusog. Pero meron din lumabas na 7 uhay na payat. Kinain din ng payat yung matatabang mga uhay. Amen? So, ininterpret ng Diyos, ininterpret ni Jose. Amen? Ang panaginip ng hari dahil binigyan siya ng wisdom ng Diyos. Sa paanong paraan ang tinuro ni Jose sa hari, mahal na hari, bibigyan tayo ng may darating na 7 taong kasaganaan. Pero pagkatapos ng 7 taong kasaganaan, meron din naman darating 7 taong kahirapan. Anong dapat natin gawin? Sabi ng mahal na hari, habang tayo pinagpapala ng Diyos sa panahon ng kasaganaan, sabi niya, magtabi na tayo, mag-impok na tayo. Para pag dumating ang 7 taong kahirapan, niya, makasurvive tayo, malampasan natin. Kaya siya pinagpala ng Diyos. Kaya marami siyang nasakit nung panahong yun. Hindi lang yung kanyang pamilya, kundi ang buong daigdig. Nakatulong siya sa pagsakit. Dahil sa karunungan binigay sa kanya ng Diyos kung paano maganda sa panahon ng krisis. Dapat tayo rin ay marunong maganda bago dumating ang krisis. Ulitin ko, yung panaginip ng haring yun, amen, ay totoo sa buhay ng bawat tao. Tandaan niyo ito, sa buhay ng bawat tao, saan ka man pinanganak, may darating sa iyong buhay na ikaw ay pagpapalain. May darating sa iyong buhay na ikaw ay magkakameron. Pero tandaan niyo ito, darating din sa iyong buhay na ikaw ay dadaan sa mga pagsubok, paghihirap. Kahit anong gawin mo. Amen? Hindi ka umaangat. Hirap na hirap. Krisis yun. Amen? Tandaan niyo ito. May blessing talaga. Ipaparanas ng Diyos sa atin yung blessing na ito. Darating yan sa iyong buhay.
Pero dapat, tulad ng napanaginip ng haring ito. Amen? Dapat, sa panahon ng kasaganaan, tulad ng minungkahi ni Jose sa hari, magtabi-tabi ka na. Mag-impok-impok ka na. Amen? Para pag dumating ang krisis, meron kang madudukot. Hallelujah! Huwag mong ubusin ang lahat. Pag ikaw'y pinagpapala, kapag ikaw'y sumasahod, learn to save and invest. Tulad ng ginawa ni Jose, kaya lalong pinagpala at tumunlad ang kaharian ng Ehipto sa kanyang panahon. Na kahit natapos ng panahon ng kasaganaan at nang dumating naman ang panahon ng kahirapan, hindi sila natinag. Amen? Parelax-relax lang sila doon sa Egypt. Samantalang ang buong daigdig, amen, ay nagkakandara pang pumunta sa Ehipto para bumili ng pagkain. Bakit? Sila lang ang naganda sa panahon ng krisis. Amen? Meron ba tayong natutunan sa buhay ni Jose? Meron. Yung marunong mag-impok sa panahon ng krisis, hindi yan natataranta. Maghanap ka ng mga taong parelax-relax sa panahon ng krisis ngayon. Ito yung noon pa, naganda na sila, nag-impok na sila, nag-save na sila. Amen? Ito yung mga taong marunong mag-create ng emergency funds kahit wala pang emergency. Kaya pag dumating ang emergency, amen, hindi sila masyadong natitinag. Relax lang sila. Tulad sila ng mga langgam, marunong sila maghanda bago dumating ang tagulan. Amen? Sa bahay namin ngayon, walang tigil sa paggala ang mga langgam. Habang ako'y nag-i-study, may nakita kong langgam, may binubuhat ng butil-butil, ang liit lang yan. Pinagmamasdan ko, hindi ko tiniris. Sabi ko, sayang naman ang kasipagan ng langgam na ito. Sabi ko, meron akong matutunan dito. Amen? Hindi ko tiniris. Sabi ko, ginalang ko kayong kasipagan. Nag-i-imbak siya eh. Kahit maliit lang ang mga insekto ito, meron kang matutunan. They know how to save for the rainy days. Dapat ganun tayo, kapatid. Hallelujah. Kung nais mong maging peaceful, maging relax sa panahon ng krisis tulad ngayon. Hallelujah. Dapat, hindi pa dumarating ang krisis, malayo pang krisis, naghahanda ka na. Hindi pa dumarating ang krisis. Yung iba kasi pag panahon ng krisis, doon pa lang sila natataranta, doon pa lang sila dumidiskarte. Amen? Iba nang may ipon. Iba na yung naghahanda. Amen? Yung tao marunong maganda, hindi yan natataranta sa panahon ng emergency. Maghanap para ng mga taong laging nahihirapan at palaging dumadaing kahit wala pang krisis. May mga taong ganyan, wala pang krisis, dumadaing na. Lalo na pag krisis. Ito yung mga taong hindi marunong maganda. Ito yung mga taong hindi marunong mag-save. Ito yung mga taong hindi marunong mag-impok. Yan, napakalaga po yung abundance formula na aking itinuro sa inyo noong mga nakaraang buwan. Hindi na natin pwedeng baguhin yun. Ano yung abundance formula yan? Simple lang. Ano yun? 10, 20, and 70. 10, 20, 70. Ano yung 10? Yun ang ating ikapu, yun ang ating tithes. Amen? Pagkasahod mo, itabi mo na kagad yung 10%. Amen? Dahil yun ay para sa Panginoon. You need to pay God first. Amen? Pag pinagpala ka ng Panginoon, unahin mo kagad ang kanyang kaharian. Pay God first. Yung 10% mo. Pagkatapos, pay yourself also. Bayaran mo rin yung sarili bago mo bayaran ang Smart, ang Globe, yung mga loan bago mo bayaran ang Meralco, bago mo bayaran yung SM, bago mo bayaran ang Robinson. Bayaran mo lang yung sarili, deserve mo yan. Magtabi ka ng 20% para sa iyo. Halimbawa, kung masahod ka ng 15,000, yung 20% of 15,000 is 3,000.
Kung nakapag-save ka ng 3,000 every month, sa loob ng isang taon, meron kang 36,000. Kaya pag dumating man ang krisis, anumang virus na yan, hallelujah, meron kang bubulutin. Amen? Yung 70% na natitira, yun lang ang pagkasyahin mo. Mahirap ba yun? Hindi. Alam mo, simula nung gawin ko yan, hindi na ako nauubusan. Nagtatay ang aking mga anak, sige ang gastos namin. Ngayong ang krisis, mas lalo lumaki ang aming gastos. Kasi lagi kami nasa bahay. Lagi kami kumakain. Yung mga anak ko, lalong bumigat ang timbang. Sabi ko. Kasi sinusunod natin yung Bible principle. Huwag yung kalimutan ito, kapatid, itong abundance formula para hindi ka mataranta sa panahon ng krisis. Sa tuwing ikaw ay sa Diyos, pay God first. Amen? God has the right of being first. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, so that all of these things shall be added unto you. Kasama doon yung ating ikapo, yung ating tithes. Amen? Marahil magtaka kayo, nagtatides pa rin ba kayo, Pastor? Kayong krisis? Aba, siyempre. Hindi namin ginagalaw yan. At dito tayo mamarkahan ng Diyos. At dito naman patutunayan ng Diyos kung gaano siya katapat sa atin sa panahon ng krisis. Dahil hindi pa krisis, nagtatabi na tayo para sa Kanya. At ang Diyos, amen? Ang Diyos hindi madaya. Hindi niya kukunin yan para sa Kanya, hindi niya kailangan yan. Para sa kapakanan mo rin niya. Para bagang yung ilog. Yung ilog, hindi niya ininom ang kanyang sariling tubig, di ba? Ininom ba ng ilog ang kanyang sariling tubig? Hindi. Para sa atin yung tubig. Eh? Yung mga puno, hindi naman kinakain ng kanilang sariling bunga. Ang daming mga bunga yung mangga ko ngayon, pero kami lang naman ang kumakain, hindi naman manggang kumakain. Yung bulaklak, yung ganda ng bulaklak, yung amoy ng bulaklak, hindi naman para sa kanya, para sa atin. Ang bango ng bulaklak na ito. Hindi naman sasabihin ng, ang bango ng aking amoy. Hindi. Para sa atin yun. Ganun din yun, binibigyan natin sa Diyos, para sa atin yun. Yung sikat ng araw, hindi para sa Kanya yun, para sa atin yun. Lahat ng nilikha ng Diyos, dapat magkaroon ng ganitong attitude. Ano man ang binigay sa atin ng Diyos, dapat alam din natin ibigay. Hallelujah. So, pay God first, then pay yourself also. All the rest, yung 70% yan ang i-budget mo sa iyong sarili. Si Jose, marunong siyang mag-budget. Marunong siyang magtabi, marunong siyang mag-ipon, marunong siyang mag-impok, marunong siyang mag-save, marunong siyang mag-invest. Di ba? Nung panahon ng taggutom, anong ginawa niya? Bibigyan sila ng pagkain. Yung kayo naipon, bibigyan sila ng pagkain. In return, bibigyan siya ng porsyento. Nabasa niyo ba yan? Para hindi sila maubusan doon sa kalang kamali. Hanggang dumating ang panahon, lahat ng pag-aari ng mga tao nakapaligid sa kanila, sa kalang kaharian noon, napasa kanila. Kaya lalong lumawak ang lupain. Amen? Ang Egyptian Empire. Dahil sa karunungan binigay sa kanya ng Diyos. Ginamit niya kanyang gift. Marunong siyang mamahala sa pananalapi na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Dapat ganito rin tayo. Para hindi tayo matarantaw sa panahon ng krisis. Dapat malayo pa lang, maganda na tayo. At alam nyo ba, meron pa raw parating na ibang virus. Amen. Marami ng virus na dumating. Hallelujah, hindi lang natin napapansin. Sunod-sunod yan, kapatid. Pero kaya natin tawanan ang mga virus na yan kapag malayo pa lang naghahanda na tayo. So, be like Joseph. Be a good worker, be a good prisoner, and lastly, be a good manager. Iko po natin mga ulo. Habang lumalapit ang ating manunugtog, if we want to reach your destiny from God, hallelujah, tularan natin si Joseph.
Be a good worker. Be a good prisoner and a good manager. Like Joseph. He was a good example in the house of Potiphar during the times of slavery. He was also a good example in the prison house and in the house of Pharaoh. Kaya sa pinagpala ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Hindi ko alam kung sino pinagpala ng Diyos sa mensaheng ito. Huwag natin kalimutan ang aral na tinuturo sa atin ng Diyos dito. Hindi dahilan kung na meron tayong krisis ngayon, hindi dahilan na meron tayong krisis. Kaya natin siya kahit may krisis, kahit siya binilanggo, kahit siya dinala sa malayong lupain, malayo sa kanyang mga kapatid, malayo sa kanyang magulang. Amen, hindi naapektuhan ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ganda pa rin ang kanyang patutuo. Kumikilos pa rin, nagtatrabaho pa rin. Amen? Nag-excel pa rin sa kanyang ginagawa. Hindi nabago ang kanyang ministry. Tuloy pa rin siya kung bakit siya pinagpala ng ating Panginoon. As we sing this song, Great is the Lord and most worthy of praise. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the Great is the Lord in whom we have our victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to live. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Let us worship the Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, my God. Hallelujah. Maraming salamat. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilat mapagpalang Diyos, muli kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kung saan kami po yung tinuruan para namin pong mapagtagumpayan, malampasan ang krisis na dumarating sa aming buhay. Salamat po sa buhay ni Jose. Iyong ginamit na mabuting halimbawa upang siya aming tularan, upang aming pong malampasan ang pagsubok sa aming buhay. Hallelujah. Doon sa nais tumanggap sa ating Panginoon, marahil nakikinig ka,
Manunod ka sa live stream na ito ngayon pong umaga, wala ka pang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Nais mo mapatawad yung kasalanan, nais mo magmana ng buhay na hanggan, nais mo bago ang iyong buhay, magkaroon ng tunay ng kapayapaan at kapanatukan sa iyong buhay. Wala kang ibang gawin kapatid, kundi bubuksan ang iyong puso. Magpakumbaba, aminin na tayo nagkasala. Dahil lahat tayo nagkasala. Kailangan natin si Jesus. Si Jesus ang tumubos sa lahat nating kasalanan. Pero kailangan mo siyang sampalatayanan. Kung ano kanyang mabuting ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, nung kanyang tubusin ang lahat ng ating kasalanan para tayo maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw yan, nais mong tanggapin si Jesus, hindi pa siya tinatanggap, amen. Ikaw ang kinakausap ko, papasukin mo siya sa iyong puso ngayon pong umaga. Sumunod ka sa palangit na sabihin mo, dakilang Diyos, ako pilumalapit sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin niyo po ako. Linisin mo aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. Mula sa araw na ito, tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking tagapagligtas at Diyos sa aking buhay. Maghari po kayo sa aking puso ngayon. Sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, ikaw ay aking makasama sa iyong kaharian. Salamat po sa kapatawaran. Salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kung ikaw ay sumunod sa panalangin ito, taimtim sa iyong puso, hallelujah, ikaw ay nakatanggap ng himala ng kaligtasan. Hallelujah. Magpatuloy ka lang sa panunood. Amen. Magpatuloy ka lang magbasa ng salita ng Diyos at makinig. Tayo po lahat, tayo mo ko, manalangin, magpasalamat sa Panginoon Lord. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong Santong Espiritu. Salamat sa iyong gabay, patnubay. Salamat sa karunungan. Selyo mo po ito sa aming mga puso upang hindi po kami ma-discourage, hindi po kami mataranta sa panahon ng krisis. Selyo mo po ang kwento ni Jesus sa mga puso bilang isang mabuting halimbawa na dapat naming pamarisan sa mga panahon ito. Sa iyong kapurihan, kapasalamatan, kalwalatian, itong aming panalangin. Ingatan mo po minsan, bawat isa sa amin, Panginoon. Maging lahat ng aming tagapakinig at nanunood. Pagpalain niyo po bawat isa. Itong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po. Dito nagtatapos ating gawain. Ingatan kayo ng Panginoon. Magandang umaga sa lahat.